Sir Benjo, magandang umaga sa'yo. Yes, Sir Bong. Good morning. Alam mo, natutuwa ako dahil masyado ko ng popular sa buong Pilipinas. Hindi naman. Malit na bagay. Palagi kang laman ng mga hearing sa Congress at sa Senate. Di ba? At laman ka lagi ng mga interview sa mainstream social media, Sir Benjo. Alam mo, maraming tatanong. Nagtuturo po ba yan, Sir Benjo? Alam mo, sagot ko, siyempre naman. Yari ka. Oo nga eh. Ikaw mapapayag. Ang sabi ko naman sa kanila, papaano kung walang Benjo na nakikibaka sa mga concern ng guro, hindi ba? At least meron tayong isang representative o kahit naman din yung ACT, Sir Benjo, in fairness, kasama nyo. Dalawa lang naman yan, PDC at ACT, Sir Benjo, marami nagtatanong sa atin, ano daw bang balita sa PBB? Anong balita? Well, actually, naghihintay tayo ngayon. In fact, kahapon lang, humingi na tayo ng update sa DBM. So, mapapansin ninyo, Sir Bong, ever since naman, di naman natin binitawan yung issue na to. Mula nung, I think it was in March, na lumabas yung unang assessment, yung initial ng technical working group na hindi tayo kasali. Diba? Na sinabi natin na hindi ito pwede dahil nagtrabaho naman yung mga teacher diba? And, yung kasalanan ng DepEd ay hindi kasalanan ng guro. Ganun ba yan? Yes. At ang issue dyan ay central office. Yung eligibility na yan ay dahil sa pagkukulang ng ating DepEd management, ng top management for that matter. Hindi naman sa schools ito hindi naman sa principal, hindi naman not even sa mga SDS po natin. Kundi doon talaga sa central office. Kaya naman, alam ko rin from the very start na ito yung mapakikinggan. Kaya nga tuloy-tuloy yung ating usapan sa DepEd at saka sa DBM. Until, of course, our Department of Education sent an appeal to the technical working group. And may action na. At, pero Sir Benjo, na-roll out na magkakaroon tayo ng PBB, yes, ba? Yes. That's kumbaga, na yan, meron na tayong decision dyan ng technical working. May statement si Secretary Amenaa Pangandaman. Yes, doon mismo sa aming dialogue, di ba? May video pa yan, di ba? Na hindi introduce pa lang ako ng tanong, sumagot na siya na meron na, di ba? But of course, right now, hindi ko pa maibigay yung signed resolution, hindi ko alam kung meron na o wala pa. Ano bang sabi ni Secretary Amenaa Pangandaman? We're just waiting for the signed resolution at pag meron na nun ay sisimulan na yung process. Yan ang sabi niya? Yes, we're just waiting for the signed resolution. Ibig sabihin, ang mahalaga, sabi niya ang mahalaga, eligible na ang DepEd. Yes. Yan ang sabi niya. Pag sinabing eligible, makakatanggap tayo ng Makakatanggap na tayo. Makakatanggap na. Pero syempre, yung as to the... so wala na yung worry na hindi tayo makakatanggap? Yes. Basta eligible, eligible na yung agency, yung DepEd at lahat ng tao sa DepEd, di ba? Yung sinasabi kong basta eligible, yung individual eligibility. Di ba? Kasi baka mag-iba-iba yan yung may kaso, yung na-decisionan yung kaso, hindi nagpasa ng IPCRF, yung mga ganyan, those are actually, of course, those are the details. Sir Benjo, ang schools naman at ang division, lagi naman compliant yan, tama ba? Yes, yung mga eskwelahan natin, talaga naman nakaka-compliant yung mga divisions po natin. Sir Benjo, ang assumption ba natin, lahat ng mga report, mga papers, compliance na nire-require ng DBM ay nasa DBM na ba lahat? Well, for eligibility, yes, I assume, di ba? Kasi hindi naman, the secretary herself, she wouldn't announce na eligible na kayo, naghintay na ng signed resolution kung hindi natin na-compliant. Ibig sabihin, doon sa pag-appeal natin ng Department of Education, nakuha na yun. Lagi niyo pinapalo yan, Sir Benjo, Yes, exactly. Monitor ko kayo, supervise ko kayo, Sir Benjo. Hindi natin tinatantanan yan. At tuloy-tuloy yung ating engagement sa DBM at saka DepEd. Kaya talagang napakahusay, napakagaling ng Teachers Dignity Coalition, Sir Benjo. Ang tanong, Sir Benjo, ba't kaya tumatagal? O nasabi mo na, ba't tumatagal? Hindi, yun yung isa nating issue dito. Kasi yung resolution, it is going to be signed by several personalities. Ako, ina-assume ko lang, hindi ito official na statement ng DBM or ng Technical Working Group. Of course, yung TWG kasi. Sabi mo, parang nasabi mo sa akin na nakapila tayo? Yes, hindi. Yung nakapila na yun, Sir. Nakapila yun for review sa eligibility. For review. Ibig sabihin, tapos na yun.
Tapos na. Yung pila natin na yun na nakapasok na tayo. Tapos na. Ano Hintay yan? na lang talaga natin ngayon yung signed resolution, and then right after the signed resolution, pwede nang iproseso. Kasi ang susunod na issue dito, Sir Bong, kaya yung mga binabanggit, no? By the way, gusto kong paunahan yung mga binabanggit na matatanggap ng September. Hindi pa totoo. Mahabang proseso yan. Oo nga, kasi kaya nababanggit sa September, normal yun, tatanggap natin yung PBB ng September. Tama ba, Sir Benjo? May mga ganun tayo, no? May mga ganun tayong in the past. Diba? Pero ngayon, hindi natin yun kayang i-confirm eh. Diba? Kasi nga wala pa. Diba? Kasi pag meron na tayong signed resolution, no, that's only the time na pwede na yung DBM, yung DepEd ay magproseso. Alam naman natin na meron pang mga iba't ibang papel at dokumento na kakailanganin, no, para ma-release to determine how much, no, would be the PBB of our agency, of the teaching staff, no, dito sa DepEd. Yun yung unang So, Sir Benjo, ibig sabihin wala pa tayong mga mga maririnig na saro. Wala pa. No? Wala so, pa. malayo pa. Sir Benjo. Kasi yung amount nga, wala pa eh. Diba? Unlike before, magkano yung PBB natin ng 2022, di ba? I think yun ay nasa 47%, no? Ng ating salary. Diba? So, yung PBB na yan ay 2023 yes. performance natin. Ano? Yes. Sir Benjo, so ang tanong ng mga guro, kailan kaya yan? Tingin mo? Yun yung mahirapan natin sa Oo, Yun yung mahirapan natin. Ayaw natin mag-assume. Mahirap Pero mag-predict. definitely, wag muna tayong umasa na September, makukuha natin to. No? Napakabilis niyan. No? Tama. September na ngayon. December. Well, assumption ko lang. Mahahabol naman. Maganda sana paabuti ng 2026. Yes. At yun din yung sasabihin natin sa mga kausap natin in both agencies of DBM and DepEd. Alam mo, Sir Benjo, kaya yung mga teacher, inaantayan kasi napakalaking halaga rin yan eh, no? Yes. Ako nga, di ba, teacher 1 ako, so nasa less than 50. Half of the salary ba or 40%? Yung dati. Yung dati. Parang 47% eh. Pero yun nga, Sir Bong, no, yung determination kung magkano yan, ano, ay part ng isang process. Talaga. Yes. Kasi tataas pa yan, hindi naman. Sana, hopefully. No? Huwag lang naman bumaba na sa dati natin. Pero at least yung 47 to 50% sa Benjo, malaking bagay na sa mga guro. Yes, lalo na kung master teacher ka. At principal po. Sige, Sir Benjo, maraming salamat. Yes, sir. Ito na lang muna yung topic natin ngayon. Nasaka na muna iba, no? Thank you very much, Sir Benjo. Yes, thank you, sir. Thank you. Thank you, Sir Bong, ang aking principal.